Hi, Lily! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila, How do you cope with that? magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Gerald, but please call me Je. Share ko lang po, DJ Lindsay. 1.5 taon na po kami ng girlfriend ko. Pero, bilang lamang sa daliri yung mga naging pagkikita namin. Kasi medyo malayo po kami sa isa't isa. Ang problema, hindi ko maibigay ng maayos yung bare minimum na gusto niya kapag magkasama kaming dalawa. Yung hawakan siya sa kamay o kaya yung maging clingy sa kanya. Ang rason po is hindi pa po ako ganon kakomportable sa kanya, DJ Lindsay. Online ko lang po kasi siya nakilala at first girlfriend ko po siya. At ang malala pa po, sobrang introvert po talaga ako. Wala akong naging kaibigan na babae sa personal. At wala rin talaga akong kaibigan na nakakasama madalas. Pero isa sa mga naiisip kong dahilan kung bakit hindi ako naging komportable agad ay dahil madalas akong mag-overthink ng mga bagay-bagay. Natatakot ako na baka magalit siya sa mga ikikilos ko kapag magkasama kaming dalawa. Ang resulta, hindi ko maiparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Alam ko kung paano siya magalit. Hindi niya makontrol yung mga nasasabi niyang masasakit. Kaya yun siguro yung palagi kong inaalala. Pero alam ko rin naman po sa sarili ko na sobrang mahal ko po yung girlfriend ko. Ilang buwan na naming inayos yung relationship namin. Gusto ko po sanang patunayan sa kanya na kakayanin ko maging komportable sa kanya. Na magiging maayos din ang lahat. Pero habang tumatagal, siya naman po itong hindi na komportable sa akin. Kapag nagiging sweet po ako, naiilang na siya sa akin. Hindi na rin siya sumasagot sa mga I love you ko sa kanya. Sobrang cold na po niya, DJ Lindsay. Hindi na rin siya handang makita ulit ako dahil nasasaktan pa siya kapag naaalala niya yung mga
ginawa ko sa kanya. Na tipong hindi ko raw napantayan yung pagiging komportable niya sa akin. May one time nag-decide ako na puntahan siya sa work para sana sorpresahin siya doon sa break time niya. Kaso nung nalaman niya po itong gagawin ko ay nawalan na po siya ng ganang kumain. At sinabi niya na ayaw niya na talaga. Pero DJ Lindsay, pinuntahan niya pa rin po ako. Kaso nahiya na ako dahil feeling ko magagalit na siya sa akin. Alam ko na hindi niya gusto yung pagpunta ko nang wala akong pasabi. Nag-usap lang kami saglit, pero hindi na siya sweet sa akin. Hindi na rin po niya ako niyakap o hinawakan man lang. Ang kasalanan ko, hindi rin po ako nag-effort na yakapin o hawakan siya. Bagay na ikinagalit niya pa lalo. Nakipaghiwalay na siya sa akin, DJ Lindsay, pero ayoko pong pumayag. Kaya hanggang ngayon, hindi niya po ako kinakausap. Gusto ko pa po sanang lumaban, kaso halos nagmamakaawa na siya. Napalayain ko na siya. Alam ko naman na mahal niya rin ako. Pero nahihirapan na po siyang maniwala sa mga sinasabi ko. Alam ko din na ayaw niya na ipagpilitan yung sarili niya sa akin. Kaya gusto niyang makipaghiwalay na lang. Sa totoo lang, naaawa na rin po ako sa sarili ko. Kasi pilit po ako ng pilit sa kanya. Na baka sakali, makita niya pa rin yung halaga ko. Pero ang mas inaalala ko po ngayon is baka naman mas nasasaktan ko lang siya nang dahil sa ginagawa ko. Kaya parang nakukumbinsi na rin po ako na tumigil na kahit mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, DJ Lindsay. Kasi pakiramdam ko parang ako na lang po yung gumagawa ng paraan upang maayos kami. Pero alam ko, kahit papano gusto niya pang maibalik yung dati. Hindi lang namin alam pareho kung paano namin gagawin yun. Tulungan niyo naman po kami, DJ Lindsay and DJ Jimbo. Ano po bang dapat namin gawin para maibalik yung dati naming pagmamahalan? Maghihintay po ako. Muli, ako si Je. At ito ang lihim ng aking liham.